Sa isang tipikal na handaan sa bahay, maingay ang videoke, may batang umiiyak, may tita na lasing na pero tuloy pa rin sa pagbibidyoke, may uncle na paulit-ulit nagtatanong, "O ikaw, kailan ka mag-aasawa?" At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo si Nico sa sulok. May hawak na coke, tahimik, the usual. "Ang tahimik mo talaga, no?" Sabi ni Tita Lorna habang may hawak na lumpia. "Hindi ka ba marunong makisama?" Ngumiti lang siya. Hindi naman sa ayaw niya makisama. Pagod lang siya. Pagod sa pag-observe. Kasi habang lahat ay busy na tumatawa, siya lang yata nakakapansin na hindi nag-uusap sina mama at papa buong gabi. Pilit yung tawa ni ate. May utang ulit si tito dahil sobrang defensive niya. At si lola parang mas mabagal na gumalaw kaysa sa dati. Pero syempre wala namang may gustong makarinig ng ganon sa reunion. Kaya tahimik lang siya, as usual. Lumaki si Nico na laging sinasabihang, "Sensitive ka masyado, overthinker ka, huwag mo problemahin ang lahat, ang negative mo naman." Pero ang totoo, hindi siya negative. Masyado lang siyang observant. At sa kulturang Pilipino na mahilig magtago ng mga problema sa likod ng "okay lang yan", parang kasalanan ang makapansin. Naalala niyo nung high school, may kaklase siyang si Mara. Laging masiyahin, laging joker ng classroom, laging goods lang ako. Pero si Nico lang yata ang nakapansin na tuwing uwian, tumatahimik ito, na parang may bigat sa mga mata. One time nagtanong siya, "Okay ka lang ba talaga?" Tumawa si Mara, "Drama mo naman." Pero kinabukasan, absent si Mara. Then sunod na araw, absent ulit. Then kumalat yung balita. Nag-breakdown daw siya. At doon unang natakot si Nico. Kasi minsan ang makakita ng hindi nakikita ng iba ay nagiging mabigat na pasanin. Habang tumatanda siya, mas lumalala. Hindi siya makapag-enjoy sa mga simpleng bonding. Kapag may tropa siyang sobrang tahimik, napapansin niya agad. Kapag may magjowang pilit maging sweet, ramdam niya agad yung lamat. Kapag may "I'm proud of you" na parang scripted, alam niya. At ang problema, kapag introvert ka, wala kang outlet. Hindi ka sanay maglabas. Hindi ka marunong magsabi ng, "Guys, parang may mali." Kasi ayaw mong maging KJ. Ayaw mong maging masyadong deep. Ayaw mong masabihang, "Ang arte mo." So ang ending, ikaw ang nagdadala. Lahat tahimik. Ang pinaka-worst na nangyari kay Nico ay noong pandemic. Nasa bahay lang silang lahat. At doon niya nakita kung gaano ka-fragile ang pamilya nila. Hindi sumisigaw si Papa, pero cold. Hindi umiiyak si Mama, pero tuwing madaling araw, gising siya. Hindi nagsasabi si Ate, pero gabi-gabi ang online shopping. At si Nico, lahat napapansin, lahat iniintindi. Habang ang lahat sa bahay ay nagpapanggap na normal pa rin. Very Filipino. Yung tipong may problema na ang buong pamilya, pero ang usapan sa hapagkainan, anong ulam? One night narinig niya si Mama, umiiyak sa kusina. Tahimik lang, yung pigil, yung ayaw marinig. At doon niya na-realize, ang mga introvert sa pamilyang Pilipino ay madalas sila yung emotional sponge. Sila yung sumasalo ng mga energies na ayaw harapin ng iba. Hindi dahil gusto nila, ngunit dahil sila yung tahimik. At ang tahimik ang madalas pinakamalakas makaramdam. Pero alam mo yung pinaka-dangerous na parte? Kapag lagi kang nakakita ng hindi nakikita ng iba, nagsisimula mong ma-feel na mag-isa ka. Kasi paano mo i-explain? Paano mo sasabihin na parang may mali? Kung lahat ay nagsasabing, wala naman ah. Unti-unti napaisip si Nico, ako ba yung problema? Classic introvert crisis. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hyper-aware ka. At sa kulturang mahilig sa hayaan mo na, okay lang yan, tiisin mo na lang. Nakakapagod maging isang taong nakakapansin ng lahat.
Hanggang dumating yung gabi na sumabog siya. Hindi dramatic, walang sigawan, walang basagan. Tahimik lang siyang napaupo sa CR at umiyak. Kasi 4 years, siya yung listener, siya yung observer, siya yung strong and mature. Pero walang nagtatanong sa kanya ng, ikaw, okay ka lang ba? Kinabukasan, pumunta siya sa rooftop nila. Maulan, very main character moment. Tapos biglang umakyat si Papa. Tahimik lang din. Pareho silang awkward. After ilang minuto, nagsalita si Papa. Pasensya ka na kung ramdam mo lahat dito sa bahay. Natigilan si Nico. Kasi first time may umamin. First time may nagsabing, alam kong napapansin mo. At minsan pala, yun lang ang kailangan ng mga taong katulad niya. Hindi solusyon, hindi advice. Validation lang. Na hindi ka baliw, hindi ka OA, at oo, may nararamdaman ka talaga. Doon na-realize ni Nico na hindi curse ang pagiging observant, pero delikado siya kapag wala kang mga boundaries. Kapag lahat sinasalo mo, kapag lahat iniintindi mo, kapag feeling mo responsibility mong ayusin ang lahat. Hindi mo trabaho iligtas lahat ng tao. Hindi mo trabaho basahin lahat ng hinanakit sa paligid mo. At hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang maintindihan ng iba. Kaya ngayon sa bawat reunion, tahimik pa rin siya. Introvert pa rin. Nasa sulok pa rin minsan. Pero iba na. Hindi niya napilit ina-absorb ang lahat. Kapag may tensyon, hindi na automatic responsibility niya. Kapag may problemang tinatago ang iba, hindi niya na kailangang akuin ito emotionally. At higit sa lahat, natutunan niyang hindi weakness ang pagiging sensitive. Dahil sa mundong puro ingay, sobrang rare ang taong marunong makaramdam. Kaya kung ikaw yung tipo ng taong mabilis makapansin ng pagbabago sa mga tao, napapagod sa mga crowded rooms, laging okay lang pero overloaded na pala, at madalas feeling misunderstood, baka hindi ka weird. Baka isa ka lang sa mga taong nakakita sa mga hindi kayang makita ng iba. At oo, regalo yan. Pero kailangan mong matutunang protektahan ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng energy ay kailangan mong pasanin. At hindi lahat ng lungkot sa paligid mo ay responsibilidad mong ayusin. Shoutout sa mga nanood nang hindi ka pa nagsasalita, believe na sila sa'yo. Shoutout kay Toy Combs. Sabi niya, mapagpalang gabi sa'yo Sir AP. Salamat sa episode mo na to sir. Tugma yung paglalahad mo about sa behavior ng isang introvert. May isang stranger friend ako, Swiss national, 50 years old na. Na-meet ko lang sa labas ng isang convenience store. Nag-connect kami dahil siguro pareho kaming introvert. Although di ako ganun kagaling mag-English, pero iba yung lalim ng connection namin sa isa't isa. Iba din talaga connection kapag same spirit. Very genuine. Masyadong mahiwaga mundo natin. God bless you always, sir. At ayon naman kay Marie the Lightworker, good evening po Sir AP, at sa lahat ng mga introverts. Madalas may mga taong humahanga sa aming mga introvert sa pagiging tahimik, kalmadong tindig at pagiging mapagmasid, na nagbibigay ng impresyon ng katalinuhan at misteryo at pagiging kontrolado sa sarili. Ang hindi namin madalas sa pagsasalita ay tanda ng pagiging malalim na pag-iisip bago pa magbitaw ng salita. Marami pong salamat Sir AP. Have a blessed weekend and God bless everyone. At shoutout din kay Gretchen Marie Kayanan, Annalyn Granada, Cairo Den Adi, Glenn Adversario, Roland Lipasana, Pelikulang Pinoy, Edita Miyamoto, Pax Tumulak, Ramlat, Mario Alipit, Lone Survivor Diaz, Jola Short Video, Joyce 26, Lorena Bintas, Nati Remigio, Maria Shelo Bundang, Renante Damgo, at kay Kati. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe.
Maraming salamat at see you next time.